Pinirmahan na ni Pangulong Duterte nitong ika-5 ng Abril ang batas na maghahati sa Palawan sa 3 probinsya. Sa ilalim ng Republic Act 11259, magkakaroon na ng Palawan del Norte, Palawan Oriental at Palawan del Sur. Sakop ng Palawan del Norte ang bayan ng Taytay na magiging kabisera nito. Pati rin ang Coron, Culion, Busuanga, Linapacan at El Nido. Sa Palawan Oriental naman, magiging kabisera ang bayan ng Rojas. Mapapabilang dito ang Araceli, Dumaran, Cuyo, Agutaya, Magsaysay, Cagayancillo at San Vicente. Sa Palawan del Sur naman, ang bayan ng Brooks Point ang magiging kabisera. Sakop nito ang mga bayan ng Aburlan, Nara, Quezon, Rizal, Sofronio Española, Bataraza, Balabac at Kalayaan. Pero bago mabuo ang 3 probinsya, dapat maaprubahan muna ito sa plebisitong idaraos sa Mayo ng susunod na taon. Hindi kasama sa plebisito at hindi sakop ng 3 bagong probinsya ang Puerto Princesa na isa ng highly urbanized city. At kaugnay po ng batas na maghahati sa Palawan sa 3 probinsya, makakapanayam natin for the record, ang isa sa mga nagsulong nito ang dating vice-gobernador at kasalukuyang board member ng 1st District ng Lalawigan, si Winston Arzaga. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Arzaga. Magandang umaga sa iyo, Karen. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Sir, ano po ang... Palawan, mayat nga timprano sa Tanagaparamati. Good morning, sir. Ano po ang nagtulak sa inyo na isulong ang batas na ito? Gaano na po ba katagal na pinag-uusapan ng mga opisyal itong paghahati sa Palawan into 3 provinces? Alam mo, Karen, maraming efforts in the past na hatiin yung Palawan. Opo. Kaya lang, unfortunately, hindi po talaga umaabot sa punto na papasa even doon sa Committee on Local Government sa House of Representatives. Ang main reason po rito, yung main driver po dito, ay yung laki ng aming probinsya. Alam mo ba ninyo na yung Palawan ng equivalent yan? 3 Cebu provinces ang pwedeng isaksak sa aming lalawigan. 7 Laguna provinces ang kasang-kasa sa amin. At kami po ay kasing laki, even a little bigger than Calabarzon. So napakalaki po ng aming probinsya na ang nagsasuffer po dito yung delivery of basic services. Okay. Ano po ba yung nagiging problema? Kasi doon sa kapag ganito po kalaki yung probinsya, ano po yung main reason? Saan po nagkakaroon ng problema? Yung mga malalayong mga communities ba ay hindi na naaabutan ng basic services? Ganun po ba, sir? Well, yes. Kasi ang kapitulo po namin ay sa Puerto Princesa. Opo. So yung may mga kailangan ng serbisyo po ng provincial government has to travel all the way to Puerto Princesa. Kung ikaw po ay taga-Mangsi, our southern barangays there, sa south, sa Balabac, pero mo ang layo po ng yung tatahakin. Alos 6 na oras po ang ibibiyahe para makapunta sa Kapitolyo at kumuha ng serbisyo ng Kapitolyo. So para sa amin po, unfair po ito sa mga Palawenyo. Kaya po yung aming leadership, sa mga pangunguna po ng Governor Alvarez, ay nag-isip ng isang paraan na wherein we can address these grievances, and ang nakita po natin is to restructure the administrative machinery para po maka-respond sa pangangailangan ng service. Budget-wise po ba ay mas lalaki ang pondo at least ng mga local government units kapag hinati sa 3? Well, definitely po. Unang-una, hindi po kayo magkakaproblema sa kakulangan ng pondo sapagkat based po sa aming pag-aaral, yung Palawan del Sur will have a beginning budget of 1.2 billion. Yung Palawan Norte is about 1 billion. Opo. And then yung Palawan Oriental is about 800 million. Opo. But alam mo, ang kagandahan po dito, with the recent ruling ng Supreme Court favoring the Mandanas petition, ay yung mga LGUs po, in addition to the internal revenue allotment na natatanggap namin po ngayon, ay tatanggap na ngayon ng parte doon sa lahat ng national taxes. Para sa amin ito napakalaking boon sa aming mga LGUs. Okay. Alam
Alam naman po natin, sir, na tinagurian po ang probinsya ng Palawan na last frontier pagdating sa kalikasan dito sa bansa. Maraming humahanga sa ginagawa ng Palawan para maprotektahan ang kalikasan. At isa sa mga pinakamalaking driving force nitong environmental protection dyan sa Palawan ay itong Palawan Council for Sustainable Development. At alam ko, meron pang province-wide na logging ban dyan sa Palawan. Ano po ang magiging implikasyon po nito? What's going to happen to the Palawan Council for Sustainable Development at saka dun sa province-wide na logging ban kapag hinati na po sa 3 iba't ibang probinsya itong Palawan? Well, unang-una po, for the record, ako po yung dating Executive Director ng Palawan Council for Sustainable Development. Opo. Dito po sa kreasyon ng 3 probinsya, hindi po natin niwala yung PCSD. Yung tawag po namin dito na 7611, RA 7611. Okay. So yung PCSD po ay mananatiling opisina dyan to see to it na yung probinsya po namin will achieve sustainable development through proper conservation ng aming mga resources. So lahat po ng 3 nito probinsya ngayon, magkakaroon ng PCSD? Yes po, isang ano lang po yan, isang administrative machinery lang po, but ang kagandahan po nito, yung lahat ng mga gobernador po natin ay magiging member na ngayon ng PCSD. Okay. At ang kagandahan po natin ngayon, instead na isang LGU ang nagpo-protect sa napakalawak na lalawigan, ay 3 LGU na po ang tututok sa conservation natin po. Okay. Ano po ang reaksyon ninyo dito sa mga pangamba ng ilang mga mambabatas na kapag hinati po sa 3 probinsya ang Palawan, magiging mas madali raw na magsamantala yung mga puwersa mula sa China, lalo na mahihirapan daw tayong bantayan pa yung mga teritoryo natin dyan banda sa West Philippine Sea? Kaya mas madali, kasi 3 na magbabantay ngayon. 3 LGUs ang magbabantay rather than isang LGU lang. And then, of course, yung Western Command ay nasa Palawan. But yung ang primary consideration po rito is that yung defense of the province, yung problem with China is within the domain of foreign policy. Ito po hindi sakop ng LGU. Kami po supporting cash lang po dyan. So kung may problema po sa China, ang yung main affected na government unit po dyan, yung national government, especially po yung defense at ang ating mga foreign policy aparatos. Okay, maraming salamat po sa inyo, Ginoong Winston Arzaga, ang board member ng 1st District ng Palawan. Thank you, sir, for your time. Maraming salamat po.